Magandang araw. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa panitikan sa panahon ng rebolusyon. Sa panitikan ng panahon ng rebolusyon, umusbong bilang sandata ang kamalayang pambansa sa gitna ng lumalalang kolonyal na pang-aapi ng Espanya. Sa panahong ito, yung panitikan ay hindi lamang siya likhang sining, kundi instrumento ito ng pakikibaka na naglalayon na gisingin yung diwa ng mga mamamayang Pilipino, palaganapin ang kaisipan ng kalayaan at pagtibayin ang pagkakaisa laban sa kolonyalismo. Ang panahon ng rebolusyon ay bunga ng malawakang diskriminasyon at pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan, paglaganap ng edukasyong liberal at ideya ng pagkamulat o yung tinatawag natin na enlightenment, pagbitay ng Gomborza na nagsilbing mitsa o simula ng nasyonalismong Pilipino, at ang pang-apat ay ang pagkatatag ng katipunan at pagsiklab ng rebolusyon noong 1896. Sa ganitong konteksto, ang panitikan ay naging daluyan ng propaganda, ng himagsikan at ideolohiyang makabayan. Unahin nating talakayin ang isa sa mga naging simula o mitsa ng pagkakaroon ng rebolusyon. Ito ay ang malawakang diskriminasyon at pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan. Sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya, naranasan ng mga Pilipino ang sistematikong diskriminasyon. Itinuturing ang mga katutubo bilang Indio na isang katawagang may mababang pagtingin. Ilan sa mga anyo ng pang-aabuso ay ang sa pilitang paggawa o yung polo e servicios, mataas at hindi makatarungang buwis o tributo, pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan at praile, at ang kawalan ng tunay na representasyon ng mga Pilipino sa pamahalaan. Masasabing nangingibabaw ang galit at hinanakit ng mga mamamayan, tila ay naipon nito sa mahabang panahon. Kaya't naging mataba ang lupa para umusbong ang revolusyonaryong diwa. Pangalawa ay ang paglaganap ng edukasyong liberal at ideya ng pagkamulat. Noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng pagkakataon yung ilang Pilipino, lalo na yung mga ilustrado, na makapag-aral sa Europa. Doon nila nakita, doon nila nakilala yung mga ideya ng pagkamulat, tulad ng kalayaan at pagkapantay-pantay ng tao, karapatang pantao, pamahalaang nagmumula sa mamamayan. Ang mga ideyang ito ay naiuwi nila sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga akdang isinulat ni Rizal, Del Pilar at Graciano Lopez Haina. Ang mga pahayagan at sanaysay tulad ng La Solidaridad, yun yung masasabi natin na ang edukasyon ay naging susi sa pagbubukas ng isipan, at mula sa pagkamulat ng iilan ay unti-unti itong naipasa yung kamalayang makabayan sa mas nakararami. Pangatlo ay ang pagbitay sa tatlong paring martir o yung Gomborza bilang mitya ng ito. Mauunawaan ninyo yung bahagi na ito. Ito yung panahon na binitay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora or Gomborza matapos ang Cavite Mutiny noong 1872. Ito ay isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang kawalang katarungan na kolonyal ng pamahalaan, yung maraming Pilipino ang nagising sa katotohanang walang seguridad kahit mga edukado at relihiyoso. Naging simbolo ang Gumborza ng pang-aapi at kawalang hustisya. Ang pangyayaring ito ay tumimo sa kamalayan ng kabataan, at kabilang na dito si Jose Rizal na nag-alay ng el filibusterismo sa alaala ng Gumborza. Dito nagsimulang maging malinaw ang tanong na hanggang kailan ba magtitiis ang mga Pilipino?
Pang-apat ay ang pagkatatag ng katipunan at pagsiklab ng rebolusyon. Noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Kataas-Taasan, Kagalang-galangan, Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK bilang lihim na samahang may layuning tuluyang wakasan ng kolonyal na pamamahala ng Espanya, makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng rebolusyon. Kaya sa pananaw na ito, malinaw na hindi na sapat ang reforma. Kinakailangan na ang kolektibong pagkilos. Pagsapit ng 1896 nang mabunyag ang Katipunan, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Dito makikita na ang naunang mga pangyayari, pang-aapi at edukasyon at kamatayan ng mga martir o yung tatlong pari ay nagtulak sa mga mamamayan mula sa pagkamulat tungo sa aktwal na pakikibaka. Dahil dito sa kasaysayan o pangyayari sa nakaraan, ano yung mga naging katangian ng panitikang rebolusyon? So, ilan sa mga naging katangian nito ay ang pagiging makabayan at mapanghimagsik ang diwa. Malinaw na yung panawagan sa panahong ito ay ang kalayaan at paglaban sa kolonyal na kapangyarihan. Pangalawa, mapapansin din sa panitikan na lantad ang kritisismo sa kolonyal na pamahalaan at simbahan. So inilalantad yung katiwalian, pang-aapi at pang-aalipin. Ginamit din ang panitikan bilang propaganda. So ito ay may layuning magmulat, mag-udyok at magpakilos ng mamamayan. Ito din ay direkta at masidhiyong wika. Ibig sabihin ito ay madaling maunawaan ng masa at mas mapabilis yung pagpapalaganap ng mensahe. Ito din ay may pagpapahalaga sa dangal at identidad ng Pilipino. Binibigyang halaga yung sariling kakayahan at karapatan bilang isang bayan. Ilan sa mga anyo ng panitikan na umusbong sa panahon na ito ay ang mga sanaysay at artikulo na inilalathala sa mga pahayagang revolusyonaryo tulad ng La Solidaridad at Kalayaan. Meron ding mga tula na naglalaman ng panawagan sa sakripisyo, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, mga polyeto at manifesto o tuwirang nag-uudyok sa pakikibaka, at may mga nobela din na nagsilbing salamin ng lipunang kolonyal at instrumento ng kamalayan. Ilan sa mga mahalagang akda at manunulat sa panahong ito ay si Jose Rizal na nagsulat ng kanyang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalantad sa kabulukan ng kolonyal na lipunan at nagmulat sa damdaming makabayan. Pangalawa ay si Andres Bonifacio na ang nagsulat na ang dapat mabatid ng Tagalog at ang pag-ibig sa tinubuang lupa, na ito ay tuwirang panawagan sa pagkilos at rebolusyon. Si Emilio Jacinto na nagsulat ng Kartelya ng Katipunan na gabay moral at ideolohikal ng rebolusyon. At pang-apat ay si Apolinario Mabini na nagsulat ng mga sanaysay at manifesto tungkol sa kalayaan at pamahalaang bayan. Ilan din sa mga naging anyo ng diskurso sa panitikan ng rebolusyon, yung mga panitikan ay nagtataglay ng apat na uri ng diskurso. Una ay ang diskursong mapanuri, naglalantad ng katiwalian at inhustisya o walang kahustisya. Pangalawa ay diskursong persuasive na naghihikayat sa pagbabago ng kamalayan. Pangatlo ay ang diskursong mapanghimagsik o tuwirang nananawagan ng armadong pakikibaka. At pang-apat ay diskursong moral na itinataguyod ang dangal, sakripisyo at pananagutan sa bayan. Sa ganitong diwa, ang politikang rebolusyon ay maaaring suriin bilang dokumentong historikal na nagsasalaysay ng aktwal na karanasan at kolonisadong lipunan, pwede ring tekstong ideolohikal na humuhubog ng kaisipan hinggil sa kalayaan, karapatan at bayan, at maaari ring diskursong politikal na tahasang humahamon sa umiiral na kapangyarihan. Sa pagsusuri ng mga panitikang rebolusyon o mga akda sa panahon na ito, maaring pagtuunan ng pansin ang tema ng kalayaan at pagkakaisa, kung paano ito ipinapahayag at kanino ito nakatuon,
Ang kanilang paninindigang ideolohikal ng may akda, reforma ba o revolusyon ang gusto nilang itaguyod? Ang ugnayan ng panitikan at lipunan, paano tumugon yung akda sa aktwal na kalagayan ng bayan, yung epekto sa kamalayang pambansa, paano nito hinubog yung identidad at diwang makabayan ng Pilipino. Kaya sa ganitong pagsusuri, mauunawaan na yung panitikan ay may aktibong pwersa sa paghubog ng nasyonalismo. Hindi lamang siya refleksyon ng damdamin, kundi siya din yung tagapagsiklab ng kolektibong kamalayan. Sa kabuuan, ang panitikan sa panahon ng rebolusyon ay patunay na ang panulat ay maaaring maging kasing lakas ng sandata. Sa pamamagitan ng mga kritikal na pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang ito, higit na malalaman at mauunawaan natin kung paanong ang panitikan ay naging daluyan ng paggising ng nasyonalismo at inspirasyon sa pakikibaka para sa kalayaan ng sambayanang Pilipino. Yun lang, maraming salamat.